Good morning, children. I am Giselle V. Balusada, and I am your teacher for today. So today I will be discussing about the hands-on learning. So hands-on learning is a pedagogical approach that emphasizes active learning through direct experience. Instead of passively receiving information, students actively participate in the learning process by doing, experimenting, and exploring. So this approach is incredibly effective because it taps into multiple styles and cater to different ways students process information. So hands-on learning offers numerous advantages for students. So first, deeper understanding. So students can connect concept to real-world experiences. Second, enhance problem-solving skills. So students encourage critical and creative thinking. Third, increase engagement and motivation. So students makes learning enjoyable and interactive. Fourth, development of practical skills. So students provide applicable skills in various fields. Fifth, collaboration and teamwork. So students promotes working together and sharing ideas. So hands-on learning children is a powerful tool that can significantly enhance students' learning and development by actively engaging students in the learning process. So educators can foster deeper understanding, improve retention, and the development of valuable skills. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Mabuti, ngayon maaari na kayong umupo. Alam niyo ba, ngayon ay tatalakayin natin ang mga kagamitan sa paglilinis sa loob ng bahay. May nakakaalam ba dito kung ano-ano ang mga kagamitan sa loob ng bahay? Teacher, may walis tambo po kami sa bahay. Oo, mabuti. Una ay ang walis tambo. Ngayon, basahin niyo kung ano ang walis tambo at paano siya ginagamit sa loob ng bahay. Walis tambo, ginagamit sa pagwawalis ng alikabok at basura sa loob ng bahay. Ganito ang muka ng walis tambo at ginagamit ito siya sa pagwawalis ng mga basura at alikabok sa loob ng bahay. Ito ang tamang paggamit ng walis tambo sa paglilinis sa loob ng bahay. Ngayon, sino ang gustong sumubok? Ako po, teacher. Yes, sige. Ganito po ba, teacher? Very good. Magaling. Ngayon naman, ang pangalawang gamit na ginagamit natin sa loob ng ating tahanan pag naglilinis ay ang dustpan. Maaari niyo po bang basahin? Dustpan, para saluhin ang mga pagkatapos walisin. So ito ang dustpan. Ito ang tamang paggamit ng walis tambo sa paglilinis sa loob ng bahay at ginagamit ito siya sa pagwawalis ng mga basura at alikabok sa loob ng bahay. Sinong gustong sumubok? Teacher, Sige nga, Hazel. ganito po ba, teacher? Magaling. Alam ni Hazel kung paano gamitin ang dustpan. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ngayon naman, ang pangatlong gamit na ginagamit natin sa loob ng ating tahanan pag naglilinis ay ang basahan. Maaari niyo po bang basahin kung paano ginagamit ang basahan? Basahan, panlilinis sa sahig, mesa o ibang gamit. So ganito ang itsura ng basahan. Ginagamit natin ito siya sa paglilinis ng mesa, sahig, at pwede din sa ating mga bintana. So ganito, tamang paggamit ng basahan sa paglilinis sa ating mesa. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Galing. Ngayon naman, ay dumapo tayo sa bunot. Ngayon, basahin ninyo kung paano ginagamit ang bunot sa paglilinis sa loob ng ating tahanan. Bunot, ginagamit sa pagpapakintab ng sahig. Ito ang itsura ng bunot o tinatawag nating lampaso. So ganito ang tamang paggamit nito sa paglilinis sa loob ng ating tahanan. Una, lagay sa baba at apakan at saka iatras abante ang inyong mga paa. Naiintindihan po ba? Opo, teacher. Magaling! Ngayon ay dadako naman tayo sa palanggana. Maaari niyo po bang basahin? Palanggana, para sa masinsinang paglilinis.
ang ginagamit natin ng palanggana, nilalagyan natin ito ng sabon at tubig. At syempre kasama din ito ang basahan. Ito ang itsura ng palanggana. Sa loob ng palanggana dapat may sabon at tubig. Syempre kasama din dito ang basahan dahil ginagamit natin ang basahan pagtrapo ng pader. So ganito ginagamit ang tamang paggamit ng palanggana at saka ang basahan. Naintindihan po ba? Opo, teacher! Sino ang gustong sumubok? Opo, teacher. Sige, Nurol. Ganito po, teacher. Tama, ang galing ni Nurul. Ngayon naman, lumapot tayo sa spray bottle. Maaari niyo po bang basahin? O panlinis para sa mga salamin. Spray bottle. At natin ito siya para kumintab ang ating mga mesa. Ganito ang tamang paggamit ng basahan sa paglilinis sa ating mesa. Ganon ang tamang paggamit ng spray bottle at ang basahan. Ngayon, naiintindihan niyo po ba? Opo, teacher! Sino ang gustong sumubok? Teacher. Ganito po ba, teacher? Tama, ang galing. Lumapot tayo sa map. Maaari niyo po bang basahin kung paano ginagamit ang map sa paglilinis sa loob ng ating mga tahanan? Map, ginagamit sa pagpunas sa sahig. Ganito ang itsura ng map. Nakakita na ba kayo ng map dati sa loob ng bahay ninyo? Opo, teacher! Ang galing. So, ganito ang tamang paggamit ng map sa paglilinis sa loob ng bahay. Unahan, tapos paulihan. Ganun lang yun siya. Hanggang maging makintab ang inyong mga sahig. Intindihan po ba? Opo, teacher! Ngayon, sino ang gustong sumubok sa paglilinis gamit ang map? Ako po, teacher. Sige nga, Karen. Ganito po ba, teacher? Tama, ang galing. Ngayon, dadapo tayo sa huling kagamitan na ginagamit natin sa paglilinis sa loob ng ating mga tahanan. Ang supot ng basura. Maaari niyo po bang basahin? Subot ng basura. Ginagamit bilang sa pagtapon ng mga basura. Ano sa tingin niyo ang kahalagahan ng supot ng basura sa loob ng ating tahanan? Teacher, saan po nilalagay ang mga basura po, teacher? Tama. Sino pa? Teacher, Yes, gaya Hazel. po ng sabi ni Erin, dyan po nilalagay ang basura at mahalaga ito upang maging malinis ang ating paligid. Tama. Sino pa? Yes, Teacher, kanino? katulad ng sabi ni Erin, na dyan natin nilalagay ang basura para hindi pa karat-karat kung saan-saan ang mga basura natin. Tama, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mga sarili. At kung may nakita kayong basura sa loob ng inyong tahanan, dapat pulutin ninyo ito at ilagay ninyo sa supot ng basura. Naiintindihan po ba? Opo, teacher! Nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. May natutunan ba mga bata? Opo, teacher! Magaling dahil dyan sa inyong asignatura, ine-expect ko sa inyo na makita ang isang video kung saan kayo ay naglilinis mismo sa loob ng inyong mga tahanan. Pumili lang kayo ng isang mga kagamitan dito sa ating ilalakay at paano to siya ginagamit sa paglilinis sa loob ng ating mga tahanan. Naiintindihan po ba? Opo, teacher! Magaling! Ngayon, maaari na kayong tumayo. Alam na po, teacher! Bago tayo umuwi, maglilinis muna tayo dito sa loob ng ating silid-aralan. Opo, teacher! Magaling. Ngayon, umpisahan na natin. Magaling! Erin, ano ang iyong ginagawa? Naglilinis po, teacher. Naaalala mo pa ba kung paano ang tamang paggamit ng map? Nakalimutan ko po, teacher. Tuturuan kita kung paano paggamit ng map. Una, dapat ginagamit ito siya sa sahig lamang. At paunahan, paulihan, hindi ito ginagamit sa pader. Naintindihan ba? Opo, teacher. Sige nga, gawin mo. Ganito po ba, teacher? Magaling. 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 Alam nyo na ang tamang paggamit ng ating mga kagamitan sa paglilinis.
Hands-on learning is one of the most effective teaching strategies, especially when it comes to practical life skills like cleaning. So by allowing students to physically handle and use the actual tools for cleaning, such as brooms, dustpans, and even mops, they are not only learning how each tool is used, but also gaining a deeper appreciation for the value of cleanliness and order in their environment. This type of learning engages their senses, encourages active participation, and helps them remember what they learned through real-life experiences. It also builds important habits such as responsibility, cooperation, and discipline.